the word of don't go with the flow. Lagi ko natin narinig ito sa sermon ng mga magulang natin. Ano? Go with the flow ka na naman sa barkada mo. Kaya ka ganyan, go with the flow ka. Kaya bumagsak, go with the flow ka. Kaya nasira ang relation mo, go with the flow ka. Naririnig natin mula noon, and until now and then, mga kapatid, being a Christian, the word go with the flow is ang pinakapaalala mo sa Bible na kung ang flow ng marami ay ipapahamak ka, ang flow ng marami ay lalayo sa Panginoon, don't go with the flow. Amen? Amen. So, alam natin kung ano yung dulo ng masama, alam natin kung ano patutunguhan ay masama, minsan na maraming mga tao, alam ng mali, ginagawa. Alam ng masama, pinapasok. Alam ng hindi tama, ginagawa at sinusubukan. Sabi ng iba, alam ng madumi, alam ng dumi, tinitikman. So, maraming mga tao, go with the flow. Alam niyo po ba, napansin niyo po ba, kung babasihan po natin ang maraming tao ngayon, hindi na po sila bumabase sa kung ano ang tama. Hindi na sila nagtatanong sa magulang o sa kahit sino mga tao kung ano ang tama. Ang basihan nila ngayon, kung ano ang mas maraming ginagawa ng maraming, yun ang tama. Kung sino ang mas maraming gumagawa ng ganung bagay, yun ang tama. Tama ba mag-yosi? Doon, dami nga gumagawa. Paglabas mo dyan, dami nga yosi. Tama ba mag-inom? Doon, marami nga gumagawa. Tama yun. Binibenta pa ngayon. So, nagiging basihan, hindi na nagtatanong kung ano ang tama. Ang tinitingnan, kung maraming gumagawa, yun ang tama. So mga kapatid, mag-ingat po tayo sa salitang go with the flow. Sapagat maraming mga Kristyano, kaka-go with the flow, kakasabay sa marami, kaka-compromise sa marami, kakasabay sa anumang layo ng mundo, ay nawawala sa Panginoon. Check yourself. Tingnan niyo po yung mga pakatipuman. Meron diyang mga nakaupo na go with the flow at nawala na. Sumobra yung flow, mga kapatid. Na maraming mga tao, hindi naman gusto gumawa ng mali. Pero ang problema ng iba, gusto nilang makisabay sa karamihan. Hindi naman ako, ayaw mo na masama, pero yung sinasabayan mo, papunta sa masama. Ayaw mo mapahamak, pero sinasabayan mo, mapapahamak ka. Ayaw mo mawala sa Panginoon, pero yung ginagawa mo sa araw-araw, mawawala ka sa Panginoon. So bilang mga Kristyano, kaya tayo binigyan ng kaisipan, binigyan tayo ng pakiramdam, binigyan tayo ng instruction para hindi pa nangyari yung isang bagay, meron ka ng rason para hindi. Kung alam mo, ilalayo ka sa Panginoon. Amen? Alam nyo, if you always do what is others, if you always do what everyone else does, expect na kung ano ang maranasan nila, pwede mo maranasan. Amen? Gusto mong mapahamak ka, gawin mo yung ginagawa ng napapahamak din. Kung gusto mong ayaw mong mapahamak, maging basihan po natin yung nangyari sa iba. Amen? Huwag po natin sabihin, kaya kong i-handle yung situation. Kung ako ay mawawala sa Panginoon, di mangyari yun. Sabagat kaya mong i-handle ang aming situation, kaya mong i-handle ang aming spiritual life. Amen? Nagiging rason po yung iba, kaya go with the flow, nagiging reason po natin na sumabay sa karamihan. And doon mga kapatid, isang bagay po na makikita po natin, yung pagiging holy, pagiging banal, hindi po yan accidentally na mangyayari po sa buhay po natin. It's just a process bago po maranasan natin ang pagiging banal at pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. I know na lahat po tayo pinapaging banal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paglilinis, ng kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Pero maraming mga Kristiyano, tinanggap lang ang Panginoon bilang tagapagligtas na saved siya by the Lord Jesus Christ. Pero yung buhay niya, wala sa Panginoon. Yung buhay niya na susunod sa salita ng Diyos, wala sa Panginoon. Kaya kahit magkasama po yun. Sabi nga ng Bible, accept the Lord, the Lord Jesus Christ with your only personal Savior and your Lord sa buhay niyo po natin. Hindi lang siya tagapagligtas. Siya din po yung magmamaster, siya din po yung maggagay, siya din po yung mag-oob, siya din mag-uutos para i-obey natin sa buhay po natin. Kasi po, magiging hypocrite po tayo na naniniwala kang tagapagligtas ng Panginoon, pero yung buhay mo, sumasabay pa rin sa layo ng mundo, sumasabay pa rin at hiwalay ang ginagawa mo sa salita ng Diyos. Amen? No, maraming mga kabataan, nalulunod sa bisyo. Alam niyo kung dahilan? Go with the flow. Tama na rin. Pwede ka naman mag-enjoy sa mag-isa naman. Bakit sumasabay ka sa marami? Mas masaya pa? Marami. So, maraming pamilya nasira ang relation. Why? Kasi go with the flow. May asawa ka na, bumabarkada ka pa.
Ito yung pamilyado ka na, pero may priority ka pang iba. Nandun ka pa rin sa layaw ng mundo, sa trend ng mundo. Maraming Kristiyano ang lumamig sa Panginoon. Hindi dahilan sa pastor, hindi dahilan sa mensahe ng Panginoon, sapagkat ang pastor at ang mensahe ng Panginoon, kailanman hindi po yan magkakamali hanggang guided by the Holy Spirit. Amen. Pero ang magkakamali po yung nakikinig. Amen. Sapagkat maraming nakikinig at hindi po ina-apply ang itinuturo ng Biblia. Amen. So hindi nagsisimula ang pagbagsak ng isang Kristiyano sa mabilisan na pamamaraan. Minsan nagsisimula ang pagbagsak ng isang Kristiyano sa malaking desisyon na paulit-ulit na ginagawa at unti-unting inilalayo ang sarili sa Panginoon, kaka-go with the flow. Okay lang na Lord, meron ng isang tupa. May pastor na pwedeng magparani sa kanya. Yung tupa, mas matalino sa pastor. Kung saan may maraming tao doon, at lagi sinasabi, pastor, dito lang ako kasi nandyan na ka lang naman, nakikita lang kita. Habang paulit-ulit at palayo, minsan iniisip ng isang tupa, kaya niya. Kaya niyang i-handle ang sarili niya. Kaya niyang proteksyonan ang sarili niya. Tandaan natin mga kapatid, we are represent as a sheep ng Panginoon. At ang sheep ng Panginoon, walang sungay para i-protect ang sarili niya. Walang malaking kuko para protektahan ang sarili niya. Walang kagaya ng pagong na meron siya sa likod para proteksyonan ang sarili niya. Ang nagpo-protekta sa kanya, ang pastor. Bilang sa Kristyano, walang magaling na Kristyano. Walang masasabing, kaya mo isa na Kristyano. Kaya ka tinawag na Kristyano means you are a Christian, and the word Christian is not only one. The word Christian, marami tayo. Amen? Marami po tayo. So mga kapatid, tandaan po natin, kaya lang naman kasi, ginagawa natin ang go with the flow sa simpleng paniniwala na lahat naman gumagawa nito. Tama ba? Yung ganito rason, lahat naman nagagawa. Wala namang perfect. Yung paniniwala ng marami. Uso naman to ngayon. Kaya kung anong trend ng TikTok, mayroon rin sa'yo. Alam mo, hawak mo beat. Diba? Maraming mga tao kasi iniisip natin, wala naman akong iapang tao, wala naman akong masamang hangarin. Nag-e-enjoy lang naman. Nangyayari po yun. Why? Sa paniniwala po natin, sabi kay Suman, na okay lang naman mag-go with the flow. Huwag lang mawala sa Panginoon. Hindi natin alam mga kapatid. Ang trend ng mundo, walang ibang hangarin kundi mawala ang priority, ang focus, ang attention mo, at maging ang desire mo na para sa Panginoon ay nasa mundo. Bakit ba lang nag-go-forward for soul winning? Bakit ba lang nag-go-forward for Bible study? Bakit ba lang nagsusuko ng buhay para maglingkod sa Panginoon? Kasi busy sa mundo. Amen? Pero kapag ang tao ay rejected ng mundo, kapag ang tao depressed sa mundo, kapag ang tao bagsak sa mundo, saan na malapit? Sa Diyos. Pero kapag ang tao mayaman, kapag ang tao makilala sa mundo, kapag ang tao ay famous at influencer ng mundo, hindi kailanman minsan natutulungan sa Diyos. Amen. So mga kapatid, don't go with the flow. Isang paalala po sa atin, because when you follow the crowd, you may lose your conviction. Kasi kakasabay mo, kung sino mga sinasamahan mo, magiging ganun po tayo. Kaya nasabi ng iba gusto mong makilala kung sino ka? Sabihin mo kung sino kaibigan mo. Pero mas maganda yung pagkakabanggit ni Pastor. Okay, so makikilala po tayo kung sino ang ating mga sinasamahan. It depends kung saan tayo nag-follow, saan tayo nakikisama, ay na-a-apply natin kung anong meron sila. Kung sila ay wala sa Panginoon, kung sila ay walang provision sa gawain ng Panginoon, masasama ka. Amen! But when you follow Christ, you will find your true direction. Tandaan po natin, wala pong ginagamit ng Diyos sa Bible na nawala sa direction. Nawala lang sila sa direction ng Diyos nung sila'y lumayo sa Panginoon. Even si Jonah, inilayo ng kanyang direction sa gusto ng Panginoon, pero pinalik siya ng Diyos. So that's the point mga kapatid, ang Diyos nag-aayos ng direction kahit ang tao lumalayo sa direction ng Panginoon. Minsan ganun po tayo mga kapatid. So the point na ating pag-uusapan ngayon, how to escape the course of this world. In Colossians chapter 3, kung babasahin po natin yung 1-17 mga kapatid, isang paalala ni Apostle Paul on how we walk with God, kung paano po tayo na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon without any hindrances mga kapatid. So kung gusto mong lumago, meron kang dapat binibitawan. Gusto mong magbuo,
sa'yo. Kung gusto mong magbago, may dapat kang iiwanan sa buhay mo. Kung gusto mong makagawa ng magbago sa buhay mo, meron kang dapat i-a-apply na bago. Right. Sabagat maraming mga tao, gustong bumango, ayaw maligo. Hello, gusto mo talagang bumango. Ligo ka, ligo mo. Tandaan natin mga kapatid, gusto magbago ang buhay. Pero ayaw mag-apply ng bagong buhay. Ayaw i-apply at ituro ang nagtuturo ng pagbabago ng buhay. So, wala po tayo kasi medyo nasigara po yung CPU natin. So, hindi po natin na ilagay po yung PowerPoint. Focus na lang po tayo. So, mga kapatid, saglit lang po ito. At let's talk about how to escape the force of this world. Kasi, sabi ko nga po, minsan kasi, hindi natin napapansin na nandiyan na pala tayo sa direction na ipapahama ka. Minsan iniisip natin, okay lang pala ganitong paulit-ulit. Okay lang pala ganitong laging rason. Naiintindihan pala ni Pastor pag nag-rason ako diyan makasimba, ito sasabihin ko. Next week, ito ulit. Next week, ito ulit. So, nasasanay tayo. At minsan po mga kapatid, akala natin nasa tama pa rin tayo. Magkaiba po yung ginagawa mo yan para kay Lord kaysa sa ginagawa mo yan nakasama si Lord. Hello? Ako kaya kong gumawa para kay Lord. Lord, tataya ko ng wedding, Lord. Ibibigyan mo yung 10% sa'yo pag nanalo ko. Pwede akong gumawa ng kalokohan, pero sasabihin ko, ibibigyan ko kay Lord. Pwede akong maghanap buhay ng isang hindi makakalagawin at sasabihin ko, ipapakain ko sa pamilya ko, tama po yun. Pero minsan mga kapatid, nagiging mali ang isang bagay. Why? Ginagawa natin mag-isa na kahit sabihin mo para kay Lord, pero wala si Lord. Mas masarap yung gumagawa ka na kasama mo ang Panginoon. Amen? How to escape the course of this world, number 1. Change your direction. Change your direction. And Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Tingnan po natin ang itinuturo ng Biblia about change your direction. Gusto mo mag-follow kay Christ, huwag kang mag-direct sa gusto mo. Gawin mo ang direksyon na ipinapagawa ng Diyos. And I know, walang Kristiyano na saved na hindi nalalaman kung saan ang patungo niya. Alam mo nga saan ka papunta. Sino dito papunta ng langit? Taas na kamay. O yung nasa tabi mo hindi nagtaas, hindi nila alam yung direksyon. Ulitin natin, baka nabigla. Sino dito nakakaalam na ang patungo nila sa langit? Direksyon sa langit, alam mo nga eh. Pero asan kaya yung daan patungo talaga sa langit? Ang alam mo lang, patungo ka ng langit. No, you know your direction. Sapagat ligtas ka. At hindi ako naniniwala, ang ligtas walang gagawin sa Panginoon. Pupunta ka sa langit, kasi wala kang gagawin. Ano gagawin sa langit? Amen. Pupunta pa si Satan, 24 hours may ginagawa. Ang Kristiyano papunta ng langit, wala nang ginagawa. Amen. Kaya mga kapatid, ang unang hakbang upang hindi sumabay sa agos ng mundo ay ang baguhin mo yung direction mo. Malabo kang madala sa bisyo kung ikaw mismo unang tumalikod sa bisyo. Malabo kang madala sa kalokohan kung ikaw mismo nagbago na ng direksyon. Amen. Kaya ka natitend sa paggawa ng isang kasalanan sapagkat wala ka at hindi ka nagbababad sa salita ng Diyos. Hindi ka nagbababad sa pag-attend sa simbahan. Hindi ka nagbababad sa prayer. At naniniwala ka pagbabad ka sa salita ng Diyos. Malabo sa iyo na malapitin ang tukso. Amen. Pero subukan mo lumayo sa Panginoon, madali sa iyo makahama. Now, kung makikita po natin na change your direction, paano natin i-change yung ating mga direction, mga kapatid? In Colossians chapter 3, verse 1, number 1, makikita natin how to change our direction, seek God's priorities. Yung sinasabi ng Bible that if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. How many times mo tinitingnan ang ministry ng Panginoon? How many times mo inilalagay ang sarili mo para magamit sa Panginoon? Minsan nga, masasama ka na nga lang sa soul winning. Pinipigilan mo pa ang isang oras. Marami pa tayong rason. So, paano natin ipapriority ang Panginoon kung ang ating direksyon ay wala sa Panginoon? Hello? Seek God's priorities. According sa Colossians 3, verse 1, tayo po ay binuhay kasama ni Kristo. Tayo po ay nabuhay na maguli. Tayo po ay patay na sa kasalanan. And now we are seek those things which are above. Are we our heavenly people? Kung tayo ay makalangit na tao, tayo ay nakafocus sa makalangit na bagay. At ang ating iniipong, makalangit na kayamanan. Yan. Ano po po?
How to change your direction? Set your mind on heaven. Makikita natin mga kapatid. Now, seek God's priorities. Not only to seek God's priorities, hanapin mo yung mga priority para sa Panginoon, i-prioritize mo ang Diyos. Not only for that, set your mind on heaven. Set your mind on heaven in Colossians chapter 3 verse 2 that set your affections on things above and not on things on earth. Dapat makikita mo sa atin na pag sinabing set your mind or set your affection, para ganito po yun. Pag nag-a-alarm po tayo, kailan ka nag-a-alarm? Pagkatapos matulog o bago matulog? Siyempre, to remind us na pag-gising ko, may gagawin ako. Wala akong nakita nag-a-alarm, mag-alarm siya para pag-gising niya, matulog siya. Kaya nga nag-aalam, because there's a more important thing na gagawin mo kinabukasan. So, ang set your affections on things above, isiniset mo na ang sarili mo. Kung tinatanggap mo na ikaw'y makalangit na Kristiyano, ikaw'y makalangit na nilikha ng Diyos, meron kang makalangit na bagay na ginagawa. Pero kung titingnan, Monday, ano kayo makalangit na ginagawa ko kay Lord? Tuesday, hanggang Friday, then Saturday. Sunday, nakabawi ako, Lord. Makalangit mo yung ginagawa ko, Lord. Natulog ka, wala pong natutulog na makalangit. Hello? So, tingnan natin mga kapatid. There are things na kailangan natin i-priority. This is set your mind on heaven or set your affections on things above. And another one, how to change your direction. Remember your new identity in Christ. Pakisabi sa katabi mo, new identity in Christ. May new identity ka na. Oo, nandiyan ka sa mukhang inibigay sa'yo ng nanay mo. Kahit hindi mo tanggap yan, pero tanggapin mo. Pero meron tayo identity or new identity, new identification na pagkakakilanlan na ikaw ay kay Kristo. Ikaw ay Kristiyano. Amen. So kung buhay po ba natin, alin ang mas kilala ng kapitbahay mo? Yung pagiging ikaw noon o yung pagiging Kristiyano mo ngayon? Baka nga marami tayong kapitbahay, hindi alam na baptist ka. Hindi alam na Kristiyano ka. Hindi alam na nag-pray ka. Kaya bawat daan sa'yo, inaano ka pa. Tagay, pray. Pray. Pinupuntahan ka pa. Ano pong number nyo? 5-6 po lumabas. Diba? 220 ang lumabas. Pinupuntahan ka ba? Why? Hindi pa nila alam na meron ang new identity sa'yo. Amen? So dapat makita po sa ating mga kapatid. So sabi nga po in Colossians chapter 3 verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So makikita po natin na tayo po'y binuhay na maguli. Means pag binuhay na maguli, mayroon ka ng bagay na pinatay sa buhay mo. May bagay na matagal mo nang kinalimutan. The word na patay, hindi mo na para hukayin. The word na patay, hindi mo na para balikan. Patay na nga eh. Amen? Hindi ka na gusto, binabalikan mo ba? Sabi ng mga batang yun. Okay. So, remember your new identity. Pakasama ng mga ikat. Okay. So, let's talk about na new identity. Ang Kristiyano, hindi ka na makikilalang ikaw. Why? Meron ka ng panibago, identity, na kasama ang Panginoon at bilang isang Kristiyano. Amen. So, dapat yun ang makita mo sa atin. Why? Hindi mo ma-change yung direction mo hanggat hindi mo binabago yung mga bagay na matagal mo nang dapat kinalimutan. Kagaya ni Abraham. Remember ni Abraham? Paano si Abraham na laging humihiwalay sa panahon na ang marami ay gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos, and si Abraham po ay laging inuuna kung ano ang kalooban ng Diyos. Isipin niyo po, tinawag siya ng Panginoon, umalis siya sa lugar na kung saan siya komportable. Kung pwede lang ang marami na doon siya humiwalay at pumunta siya sa isang bagay na hindi siya komportable o hindi niya alam. Ay nung magkasama sila ni Lot, or nila, itong kanyang pamangkin, nung magkasama sila, ang una niyang pinapili kung saan papunta siya si Lot, ang sabi niya, pumili ka, saan mo gusto, kung saan ka, sabi na ako. Pinili nila yung kapatagan at maraming kabahayan. At yun po yung isang lugar na puno ng mga karangyaan pero puno ng kasamahan. At ang ginawa ni Abraham, pinili niya kung ano yung kalooban ng Panginoon. So ang tao balitan, kung ano yung marami, yun ang pinipili. Tapos pagdating sa pila, ayaw sa dulo. Gusto sa unahan. Pagdating sa ukay-ukay, gusto din sa bagong bagsak, ayaw din sa luma. Amen? Kasi minsan ang tao, natitempt tayo by our eyes, natitempt tayo by our nakikita o binabasihan natin ano maganda, ano mas okay, ano mas komportable, ano yung kaya-aya sa
pero hindi natin itatanong ano kaya sa Diyos. Amen. 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 Abraham, he walked by faith when others walk by sight. Marami mga tao, paniniwala nila, basihan ay ang nakikita, hindi ang pananampalataya. Disciples, mga disciples po, binasihan nila yung laki ng bagyo. Hindi nila binasihan yung kasama nila, mas makapangyarihan kaysa sa bagyo. Amen? Amen. So mga kapatid, ang taong sumusunod kay Kristo, hindi para magpatanay sa agos ng ating nakikita. Sabagat ang mundo, iaalok ka sa nakikita, sa natitikman, sa nararamdaman, o sa anumang iaalok sa ating pwedeng kapangyarihan. So huwag tayong magpapatempo sa anumang bahagi na yun. Amen? For we walk by faith, sabi ng Bible, and not by sight. So how to escape the course of this world? Change your direction. If you can change or hindi mo change yung mga lifestyle mo, yung habit mo, yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, kailanman yung direction mo ngayon, hindi papunta pa rin sa Panginoon. From 2021 until now, 2026, makikita po natin, parang wala nag-change sa aking ginagawa. Parang hindi pa rin ako na-involve sa ministry. Parang hindi pa rin ako nakakagawa ng mga bagay na bago. Why? Wala kasing ina-apply na bago sa buhay mo. And number 2, change how to escape the course of this world. Cut off your connection. Pakisabi sa katuloy mo, cut off your connection. Cut off your sweldo. So, cut off your connection. Why? Hindi kailanman magpuputol yung salita, go with the flow. Kung hindi ka mag-change ng direction, at kung hindi ka mag-cut off. The word cut off means putulin mo. Hiwalayin mo. Pag hiwalayin mo o layuan mo, mga kapatid, your connection. Gusto mo hindi ka na ma-tempt sa mga bagay sa cellphone, cut mo yung app na yan. Gusto mo hindi ka na ma-tempt sa mga bagay sa cellphone, kaka-Facebook mo, i-uninstall mo yung Facebook mo. Kung hindi talaga mapigilan, magagagawa ka pa rin kalokohan sa cellphone mo, tanggalin mo. Balibag mo. Yung cellphone mo, sabi, paggaling ko lang pagiging Kristyano kaysa ang cellphone mo. Amen? Marami mga tao ngayon, mas pinili mo wala si Kristo kaysa sa cellphone eh. So, napapriority natin. In Colossians chapter 3, verse 5 to 11, andito po yung mga bagay na kailangan po natin patayin. May kailangan po natin putulin. Kailangan po natin ilayo ang ating koneksyon sa mga bagay nito. Why? Until na ikaw ay naglilingkod man sa Panginoon, kung isinasabay mo ito, eh hindi po makikita po sa atin ang tunay na pagbabago as being a Christian. Na mga kapatid, ang pagbabago ng direction ay hindi po siya magiging totoo hanggang hindi mo pinuputol ang connection mo sa mga bagay na hiwalay sa Panginoon. So, gusto mo talaga papunta ako sa Kalamba, pero nakakapit ka sa jeep papunta sa Tarosa. Baliktad ba lang, ito lang nga ba? Hindi sa Tarosa. Isipin mo, gusto mo pumunta ng Baguio, pero ang sinakyan mong bus, nakakonect ka sa papuntang ibang lugar. So, papaano ka magtatrawa ng direksyon, ihiwalay yung iyong ginagawa. Maraming Kristyano kasi, gusto ng utak, ayaw ng puso. Gusto ng laman, ayaw ng Holy Spirit. Gusto mong gumawa, pero ayaw ng katawan mong gawin ang bagay na yan. Nangyayari po yun mga kapatid. So, cut off your connection. Hindi sapat na gustuin lang natin sumunod kay Kristo. Habang nakakapit ka sa mga bagay na dating pamumuhay bilang isang Kristyano. Amen. Nakakaya po. Alam niyo po, isang bagay na nagpaalala sa akin, kailangan hindi ko nakalimutan preaching na nakakahiya sa Panginoong Hesus na siya ibinigay ang buong buhay niya sa iyo, tapos nasa puso mo siya, dinadala mo siya sa kalokohan. Hello? Naniniwala ba tayo na ang Panginoong Hesus nasa puso natin? Tapos dinadala mo sa kalokohan, dinadala mo sa kasamaan, dinadala mo sa bisyo, yung kamay na dapat kay Kristo ginagamit mo sa ibang bagay, yung bibig mo na dapat kay Kristo ginagamit mo sa anumang bagay. Isang bagay po yun na nakakaya sa Panginoon. Kung ikaw ay may asawa, pipipipin mo yung asawa mo, tapos nakapunta ka sa kung ano kalokohan, ang nakakaya po yun, mga kapatid. So, isang bagay na makita po natin dito, na patayin po natin, ako ay sabi ng Apostle Paul, kaya sinabi ng Apostle Pablo, that mortify, therefore, the word mortify means patayin. Tanggalin mo yung connection mo dyan, putulin mo yung connection mo dyan, ang mga makasalanan gawa, o ang mga pagnalasa sa mga bagay sa mundo, ay tanggalin mo at patayin.
ano? At ito po yung mga dapat gawin. Number one, put to death, ano dapat gawin ko sa mga bagay na yan? Put to death the sins of the flesh. Ano yung mga the sins of the flesh? In Colossians chapter 3, verse 5, isipin niyo po, pinagkakasya sa isang verse yung mga bagay, 5 bagay na kailangan mo munang patayin. At ito yung kasalanan ng laman, na yung laman ng kasalanan mo na yan ay pwedeng magdala sa iyo sa kapahamakan sa impyerno. Hindi, nilinis na ako ni Lord. Kaya itong kasalanan ko na ito, kunti na ito. Kasalanan pa rin yan. Kung totoong nilinis ka, tinagam mo ang paglilinis ng Diyos, wala ka na sa gawain ganyan. Amen? Ano po yung mga bagay nito? Fornication. And 99% of many popular sa Pilipinas, mga kapatid at sa mundo, ay minsan nalululog sa itong bagay, kasalanan, fornication. No, lahat ng uri ng mga bagay na ito ay minsan karamanduman o kasalanan sa harapan ng Diyos at hindi magandang makita sa Kristiyano. Sabihin niyo po, iniingatan natin yung testimony natin sa iba, maging ka ng mundo, tapos nagagawa natin ang mga bagay nito. Ano ba? Uncleanness. Pagiging hindi malinis sa harapan ng Diyos, lahat ng uri ng karamihan sa isip. Ito kasi uncleanness na to, hindi lamang yung dinumihan mo yung katawan mo, yung utak mo, yung puso mo, yung paningin mo, yung ginagawa mo, even yung sinasabi po natin, nagiging marumi tayo sa harapan ng Diyos. So may pagbabago. Kaya kapag naliligo ka, hindi pwede maliligo ka sa nagbuhos ka sa ulo, hindi kasama katawan. Kailangan buo pag tayo po ay naglilinis. So kailangan malinis po tayo, nilinis ka ng Panginoon, buo. In ordinary affection, mga kapatid, ano po ito? Maling at hindi kontroladong pagnanasa. Ito yung bagay na dinideserve mong makuha, na kahit hindi naman pwede, sinasapilitan mong makuha, kahit hindi naman talaga kaya. So nagkakaroon ng ganong affection. Hindi na siya nakokontrol ng affection, mga kapatid. Evil concupiscence. Evil concupiscence. Yan. So, makasalanan at mga mundong pagnanasa. Ito yung sumasabay ka sa agos ng mundo. Ito yung sumasabay ka sa uso ng mundo. At sumasabay ka kung ano trend ng mundo, dapat meron ka. Dapat kasabay mo. Dapat nagagawa mo. Ayaw mo maato out of place. And number 5, covetousness. Kasabihan. So that's the reason. Sabi ng ang nasasakit lang ba ay mga mayaman? Kahit mayaman o mahirap, minsan nagiging sakit. Kapag mahirap ka, nagiging sakit ka sa pera, lalo higit kailangan mo. Pag mayaman ka, hindi ka nakokontento. Amen? So yung covetousness, mga kapatid, kasabihan sa bagay o sa isang bagay na hindi para sa iyo, gusto mong sa'yo na rin. Take note, the word idolatry, sabi ng Apostol Paul, at ang lahat ng ito is a part of idolatry. Bakit po idolatry? Wala naman dito sumasamba sa Diyos, Brother Jerry, bakit sabi mo idolatry? The word idolatry is not only na sumamba ka lang sa isang Diyos-Diyosan. Ang idolatry, mga kapatid, is giving anyone or anything the place that belongs to God alone. Ito yung bagay na para kay Lord, na para sa Diyos, pero pinibigay mo sa iba. Ito yung pinapriority ang iba kaysa sa Diyos. Yung oras mo, dapat sa Diyos, binibigay mo sa iba. Yung buhay mo na dapat kay Lord, binibigay mo sa iba. Lahat ng bagay na pwede kay Lord, ay ibinibigay mo sa iba than to God. That is idolatry. Napapriority natin, mga kapatid. So, tinatawag ito ni Apostol Paul na idolatry dahil mas inuuna natin ito kaysa sa Diyos. Ano pa po? Not only to put on the sins na nasa ating flesh, at ito naman po yung sins na minsan hindi natin napapansin at nangyayari po sa atin. Ito po yung mga kasalanan that the tongue and attitude nasasabi natin, nakikita sa atin, nararamdaman ng iba sa atin. Pakisabi sa atin mo, ano pakiramdam mo sa akin? Sumagot, naantuman mo. Ito matulog. Ito matulog. Mahina na ang boses ng sasalita. Pause na nga. Huwag ka matulog. So, ano po yung mga tatanggalin? Kasi kaya mong bitawan yung mga bulgarang kasalanan, lalo na nakakahilaw po yung sa harapan ng Diyos. Pero ang hirap bitawan yung nasa loob ng kasalanan. Ito yung mga hindi napapansin. Ito yung mga akala natin okay lang. Ano po ito? Sabi ng Apostle Paul in Colossians chapter 3, verse 8 to 9, that now ye also put
things, at ano po ito, kailangan natin tanggalin. Ano po ito? One is anger. Sino dito may galit? Sabi ng iba, huwag kang magtanim ng galit sa kapwa hanggang hindi ka pa nakaganti. So, tao na rin, hindi ka makaganti, huwag na magtanim. Huwag ka talaga magtanim ng galit. Kasi ng iba, ang itanim mo, bomba. Sulit yung galit. So, mali po yung mga kapatid. Akala kasi natin, sabi ng Bible, pwede magalit, huwag magkasala. Pag nagagalit ng tao, ang utos sa Bible, bibigyan na. Ang utos sa Bible, pag nagagalit, huwag abutan po ng paglubog ng araw. Kaya kung nagagalit ka na, alas 3 ng hapon, tumingin ka muna. Maampun na, bawal magalit. Walang araw. Eh, pag nagalit ka, dapat alas 6 umaga, kaya yung nanay ko, nagagalit na po siya, alas 3 ng madaling araw, naninerpo na yan. Hanggang alas 4, bibigyan yung nanay ko, sorry. Check niya kung palubog niya yung araw. So, minsan ang galit natin, hindi kasi normal ang nagalit. Sa panahon ngayon, ang bata pag nagagalit, may sinasabing Chinese na masakit na salita. Pag nagagalit tayo, nakakagawa tayo na hindi maganda. Nakakapagsalita tayo na hindi maganda. Ayan. Ano naman po ito ang rat? Kung sabi sa kanilo, ano yung rat? Yun po yung hinahabol ng cat. That is rat. Mali po. So, the word rat is matinding poot na naghahangad po sa ating makaganti. Ito yung sinisira na yung pagkatao mo, tapos nagtanim ka ng matinding poot na hindi ka makakatulog hanggang hindi mo siya mapopost. Hindi mo talaga mapopost. Sesend ko talaga ito para marinig ka. Itatag mo pa siya para hindi halatang sa kanya yun. Di ba? Ganun po tayo mga kapatid. Kung hindi makaganti ang Kristiyano, minamay kala nyo lang, hindi ako napupuno. Meron sa mga naloob din. Sumagot yung iba, puno ka na ba talaga? Sino ba yan? May ganun tayo eh. Matindi po at masama po yan sa Kristyano. Kasi ang hirap po nung makikipagkamay ka, mamimili ka kasi may puot ka dito. Di ba po? Yun po yung nakikita po natin. So sometimes, ganun ang maraming Kristyano, akala natin okay lang yun. Sabi ng iba, okay lang naman yun, wala pa kailangan sa emosyon. No! Bilang Kristyano, not only outward na kasalanan ay tanggalin mo, pati yung nasa loob. Amen? Pati yung nasa loob. Alam niyo yung mga magagalitin pangin. Pakitingin sa katabi mo, yan. O hindi pa kung magalit yan. Oo. So, huwag kang magalit sa pangit ng ugali ng iba. Mas katakutan natin kung tayo yung pangit sa ugali. So, tingnan natin mga kapatid, mali po yung bagay na magtatanim po tayo ng galit, ng buot sa ating kapwa. At yun yung hindi hinahayaan ng Panginoon Jesus na mangyari sa atin. Malice, the word malice is masamang hangarin laban sa kapwa. At ito yung wala kang ibang hangal na dapat kabutihan ang ipinapalit po natin ay masamang kaisipan, masamang gawain, masamang gagawin sa ating kapwa. And not only for that, mga kapatid, blasphemy. The word blasphemy is paniniraw puri sa kapwa o salitang kalapastanganan sa Diyos. Kaya nga ating Panginoon, yung ina-accept niya that He is true o the real Messiah, siya yung pinaka-Diyos na nagkatoong tao. Siya yung tinawag upang magbigay ng pagliligtas sa buong mundo. Ay pinag-usapan niya the word blasphemy. Why? Paniniraw puri sa Diyos. No, mga kapatid, maraming Kristiyano ang isang may ginagawang paniniraw puri sa kapwa. Not only sa kapwa, sa Panginoon. Filthy communication, maruming pananalita. Nangyayari po ba ito ngayon? Yes. Sana huwag mangyari sa Kristiyano. Amen? Filthy communication. Kawawa yung mga bata. Pag nagmumura, pinipitik mo, si humulitin ko ba? Tapos sobrang galit mo nanay, yung mali pa, huwag kang magmumura. Huwag kang magmumura, tapos yung nanay nagmumura. So, kalimutan mo natin yung ganung bagay, mga kapatid. No, ano ba? Last one na kailangan natin tanggalin na hindi napapansin, lying. The word lying or liar. So, pagsisinungaling o pag-clean lang. Kahit sabihin mo, kaunti lang pagsisinungaling mo, sinungaling pa rin. And the word sinungaling, may tatay po dyan. At ang tatay po dyan, hindi po sa Diyos. Ayan. Yan yung mga bagay. Not only put off or put to death the sins ng ating flesh, not only for that, put off the sins of the tongue and attitude, and last one is put on Christ-like character. How to cut off our connection. Kailangan meron kang kinalagay, kung may pinutol ka, may idudugtong
ka, may ilalagay ka. Kung ikaw ay magbibihis ng damit, panglakad, hubarin mo ang luma at ilagay mo ang bago. Amen? Huwag kang umalis na wala kang sinot na bago. Nagbihis ka, nagtagal ka ng luma, tapos wala kang sinot, umalis ka. Ay, hindi po normal yun. So, kailangan may ilalagay ka. At ano yung ilalagay po natin? In verse 12 to 14, Brother Jerry, malapit na, 15, 16, 17, patapos na po yun. Yes, patapos na po ito. Now, ano po ba ilalagay natin? Kung meron kang tinanggal, an outward kang kasalanan, meron ka namang tinanggal inward o sa loob ng kasalanan, at meron kang ilalagay. Why? Hanggat may tinanggal ka dyan at wala kang ilalagay, may pwede kang ilagay dyan. At may maglalagay po dyan. Amen? Yung oras mo ng devotion, huwag kang mag-devotion, may ilalagay kang oras dyan. Yung oras mo ng Sunday na nasa simbahan ka, huwag kang sumima, may ilalagay kang schedule dyan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hanggat wala kang ilalagay doon sa tinanggal mo na mga makasalanang bagay, merong maglalagay dyan. So piliin mo, may ilalagay kang mga Kristiyanong gawain. Amen? No, kung may tinanggal tayong ang Christ-like character, ilagay natin yung Christ-like character. Ano po ito? Open your Bible in Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Look at this verse. Isa-isahin po natin, bagitin ko na lang at alam kong alam nyo na po ito. The word is compassion. Meron po tayong awa, compassion. Number 2 is kindness. Meron dapat tayong kabutihan. Ito po yung basihan mo sa katabi mo. So, siya. Basihan natin. Number 1, compassion. Dapat may awa po yan. Sabi mo, maawa ka naman sa kindness, kabutihan. Huwag tayo makitaan na ikadi-discourage ng iba. Huwag tayo makitaan na unbeliever attitude. Amen? Sabihin na tayong bolero. Huwag lang tayo sabihin masama. Amen? At least pinili natin maging mabuti sa paningin ng Diyos at not only sa paningin ng tao. Kindness. Kasi ang totoong mabuti, hindi lamang po sa harap na ng tao. Ang totoong mabuti, kahit wala nakatingin, mabuti talaga. So kabutihan, humbleness, mapagpakumbaba. Check mo yung katabi mo. Ano ba ito mayabang? Hindi. So ang Kristiyan dapat humble. Meekness, kaamuan. Yung itsura pa lang, maamon. Hindi nakakatakot lapitan. Yan. Sino ba dito hindi nakakatakot lapitan? Mag-basket yung mamaya, lapitan namin. Ano po nakakailangan kami, bayaran ng kuryente namin, 14,000 basta. Hanap tayo ng maamong ka. Maamo at saka magaling lapitan. May awa, nalagay pa yung compassion. Long suffering. Ito yung mga tao willing magtiis. Ito yung mga Kristiyano may character na nagtitiis. Kahit hindi pa tapos ang preaching, excited pa rin. Amen. Tandaan natin yung parang patapos na ang pag-worship pero bitin ka pa. Amen. Kung dapat tayo may pagtitiis, hindi yung mukha na tayo pagod na pagod sa buhay. Forgiving one another. Nagpapatawad. Sabi ng iba, huwag lang yan. Mayroon gawin yan. So, tanda natin ang Kristiyano, pag totoong binago, madaling gawin ang buhay Kristiyano. Pero ang kunwaring binabago ng Diyos, mahirap sa kanyang gawin ang bagay na ito. Amen. And last one na hindi ka nalimutan ng Panginoon is charity. Charity is love. At ang love ay pinakamahalagang bagay para magawa mo ang mga bagay na yan. Huwag mong kalimutan ng pag-ibig. Sapagkat kapag walang pag-ibig, hindi mo kayang mahawa, hindi mo kayang maging mabuti, hindi mo kayang maging mapagpakumbaba kung totoong wala tayong pag-ibig sa atin, sa Diyos at sa kapwa. So isang may bagay na kailangan po natin. Now, kaya ni Joseph mga kapatid, remember si Joseph. Kilala po natin si Joseph the dreamer. So, bago po niya malampasan ang pagiging isang gobernador, bago niya nakuha ang isang bagay na inilagay na posisyon ng Diyos sa kanya, bago itinaas ng Diyos ang kanyang estado bilang isang alipin, prisoner, and then become a governor o pinakamataas na leader, bago ang hari, bago po niya narating, ay meron siyang kinat off na connection. Kinat off niya yung kanyang connection galit sa kapwa, sa kanyang mga kapatid. Kinat off niya yung connection niya, higit sa lahat yung tinetempt siya na isang, nung nandun siya sa isang pagiging alipin, ay tinetempt siya gawin ang isang bagay na pwedeng kalabas-tanganan sa kanyang amo.
At hindi po niya ito hinayaang mangyari. So kita niyo po si Joseph, even siya tinatap, when people, kung maraming mga taong tinatap sa kahit anumang bagay, mas madali sa kanila mag-stay, mas madali sa kanila gawin, mas madali sa kanila magpatuloy sa kasamaan. Pero si Joseph, he ran when other would stay. Tumakbo po siya. At kahit tumakbo po siya, yung bagay na dapat huwag mangyari sa kanya, nakulong po siya. Sapagkat hindi na naranasan yung asawa, makita natin yung asawa ni Potiphar na tinatap siya, ay hindi niya hinayang mangyari, pero naparusahan pa siya. The point is, tinakbuhan niya ang gusto. Tinakbuhan niya ang masasamang bagay. Tinakbuhan niya ang pwedeng ikakapahamak niya. At yung kanyang relasyon sa Panginoon ay masira. Tinanggal po niya ang mga bagay na yun. At pinili niya magkaroon ng magandang connection sa Panginoon. Amen. Hanggang hindi mo matutunang mag-cut off ng connection sa mundo, hindi ka kayang makakonect sa Panginoon. Right. Hindi mo pwede sabihin, Lord, pwede ba maging connection natin kayamanan? Lord, pwede ba maging connection natin dyan puso? Lord, pwede ba ang connection natin dyan provision? No. Ang connection na pwede mag-connect sa'yo sa Diyos, umalis ka sa kasalanan. Para ang Diyos ay magkaroon ng connection po sa atin. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. And He is the only one that connect us to God. Amen. So kailangan meron po tayo gano'n mga kapatid. No, hindi lang kasalanan ang dapat putulin natin. Kasama rin dito ang connection natin na nag-uudyok sa ating magkasala. Yung mga tao, mga barkada, masamang impluensya, mga social media, mga bisyo, mga relasyon na umihilap palayo sa Diyos. Tanggalin po natin. So this is the time na kailangan mag-remain sa amin. Bago ka lang mag-decide, isipin ko muna kung hindi mabuti. Kung hindi ko alam, itatanong ko. So, ayon ba ito sa salita ng Diyos? Ayon ba ito sa Biblia? Amen? Amen. Dahil, hanggang nasa posisyon ka o nandun ka sa isang bagay na pwede ka mapahamak at lumalay mo sa looban ng Diyos, kailanman hindi ka makakakulit sa Panginoon hanggang hindi mo i-cut off yan. Amen? Hindi mo i-cut off yan. The strongest Christian is not the one who stay near into temptation. Sabi ng iba, di, para malaman na ako'y matibay na Kristiyano, ilapit sa akin ang lahat ng tukso. Di ba gano'n ang tawag? Sige, lapit mo, matibay ako, promise. Hindi ako matatempt kailanman. Iniisip natin yung strong Christian, na kahit ilapit ang tukso, hindi na tukso. Sumama sa manginginom, hindi man lang napainom. Sumama sa mga maninigarilyo, hindi man lang nakasigarilyo. Ay, matibay na Kristiyano yan. No. Hindi ako naniniwala na the strongest Christian, yung nasa malapit sa temptation, ang tunay na matatag na matibay na Kristiyano, those the one who flees from it. Ito yung tao Kristiyano na lumalayo sa temptation. Sa temptation. Amen. Kasi ang tao may kahinaan. Pero minsan mga kapatid, huwag nating hamunin ang temptation na akala natin matibay tayo. Baka balang araw, nawawalan na tayo sa Panginoon. Amen. How to escape the curse of this world is cut off your connection. And lastly, how to escape the curse of this world. Not only to change your direction, not only to cut off your connection, and lastly, complete your transformation. Gusto mong niligtas ka na, may kalooban na si Lord sa buhay mo, inaantay mo na lang yung kamatayan at mapupunta ka na sa langit, yun po yung inaantay mo Kristyano, yung mamatay eh. Sino gusto mamatay? Tasamay. Gusto takot mamatay, yung Kristyano. Ang tunay na Kristyano, excited sa kamatayan. Alam niyo bakit? Tapos na ang paghihirap, pupunta ka sa langit. Amen? Pakisap sa kalooban, excited ka ba? Nagano ba? So, naman po sa takot mamatay. So, the complete transformation, why? Sabi ng Bible, Hebrews 9:27, makikita po natin that makikita natin mga kapatid, that appointed unto man wants to die, and after that is judgment. Mangyayari po talaga na tayo po ay aalis sa mundong ito at tayo haharap sa hato. Pero bago po tayo harap sa hato, complete yung transformation. Kompletuhin po natin yung pagbabago na inilagay ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Binago mo na yung kanyang attitude, binago mo na yung character, binago mo na yung alignment, binago mo na yung direction, baguhin mo ng buo para makita sa iyo ang buhay Kristiyano. Baka Kristiyano lang tayo pag nasa simbahan. Baka Kristiyano ka lang kapag may suot kang long sleeve at Sunday dress. Baka Kristiyano ka lang pag may hawak ng Bible. Paano pag wala ang mga bagay niya? Kristiyano
So dapat makita mo sa atin yun. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakikita sa mga bagay na iniwan natin, kundi sa bagong buhay na ating ipinapakita. Kahit anong daming iniwanan mo, sabi ba, Kristyano na ako kasi ang dami kong bisyo binitawan. Ang dami kong gawain noon, hindi mo na ginagawa ngayon. At anong ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Kamusta ang buhay mo sa Panginoon? Nagbubunga ka ba sa Panginoon? Lumalalim ka ba sa Panginoon? Meron kami nakausap isang kabataan, isang customer ng negosyo po namin. Ayaw ito niyang mag-devotion dahil marami na siyang tanong sa Panginoon na hindi pa nasasagot. Kasi ang gusto doon niya, bago na siya magpatuloy sa Panginoon, gusto doon niya mag-deep or magmalalim pa ang paniniwala sa Panginoon. Paano malalalim sa Panginoon kung sa basehan mo ay tanong lang? Paano malalalim sa Panginoon kung ang basehan mo yung mga bagay lang sa mundo? Ang basehan mo, kung gusto mo lumalim sa Panginoon, laliman mo devotion. Laliman mo yung relasyon mo sa Panginoon. Laliman mo yung pagkakakilala mo sa Kanya. Amen? Right. And now in Colossians chapter 3, verse 15 to 17, the last verse, mga kapatid, there are 3 things na kailangan to complete our transformation sa harapan ng Diyos. Ano po kailangan natin gawin? According sa verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. Dapat ang makita sa atin, we do not worry about many things sabagat ang kapayapaan ng Panginoong Isus, yun ang nag-rule sa buhay po natin. Amen? Kapag binago ka ni Kristo, ang kapayapaan ng Diyos ang nag-ahari sa puso mo, hindi galit, hindi takot, hindi duda, hindi kaguluhan, hindi problema, hindi anxiety, hindi depression. At tandaan natin, hindi na emosyon ang nagpapa-influensya sa iyo, kundi yung kapayapaan na meron si Kristo. Right. Amen? Alam niyo yung katabi mo, may pera ka? Wala. Masaya ka? Yes. Isipin mo, mukhang walang pera. Mukha lang po yung mapera. Dinadala lang po tayo sa hindi. Dinadala lang tayo sa damit. Dinadala lang tayo sa suot. Pero tandaan mo mga kapatid, pag uwi sa bahay, pareho lang tayo ng ulam. Dito mano. Amen! And so, hindi naman po yun basihan. Pero sinasabi ko mga kapatid, minsan maraming mga Kristiyano, walang peace sa puso. Why? Iniisip yung problema, iniisip mo saan siya patungo pag namatay siya, iniisip na parang wala na solusyon ng mga bagay-bagay. Hindi natin naisip na kapag yung meron ka sa puso mo. And that is the reason why it's enough na magbigay sa atin ng kapayapaan. Ano ba po? Ang transformed Christian ay pinamumunuan ng kapayapaan na meron po ang Diyos. Let the word of Christ dwell in you. Not only to let the peace of Christ rule in your hearts. And verse 16, let the word of Christ dwell in you. How many promises na meron kang pinangawakan? How many Bible verses na bibigay sa'yo ng encouragement? How many verses na instruction na sinusunod mo? How many commandments ng Panginoon na tinatandaan mo hanggang ngayon? How many principles ni Jesus ang pinanghahawakan mo until now? Baka hanggang ngayon, wala ka pang memory verse. Tapos ngayon sa ulit mo, anong memory verse na? 1 John 4. God is God. Let the word of Christ dwell in you. Madali sa iyo mapahamak kapag wala kang pinangahawakang salita ng Diyos. Ito ang gumagabay sa ating mga desisyon, salita at sa ating Panginoon. Ang transformed Christian ay puspos ng salita ng Diyos. Lastly, not only makikita natin let the peace of Christ rule over you, or rule in your hearts, let the word of Christ dwell in you. And now, mga kapatid, to complete our transformation sa Panginoon at sa harapan ng Diyos, do everything for Christ's glory. Sana yung ating ginagawa ay ginagawa mo para sa Panginoon. Sana yung pag-upo mo yan, ang reason mo, hindi yung nahiya ka sa nag-invite sa'yo. Sana yung pag-upo mo yan bilang mga bisita, sana iniisip natin kilala mo ang Panginoon. Kung ikaw ay worker, sana nung nandito ka ngayon, nagpapalakas ka sa Panginoon para pagdating ng Monday to Saturday, magpapagamit ka sa Diyos. Sana nung ikaw ay tumutulog, sana nung ikaw ay tumutulog sa instrument, hindi ka after sa palakpak ng marami. Hindi ka makita ang talented ka na Kristyano, kundi ang point natin mga kapatid ay magbigay kapulihan sa Panginoon. Sana ganun po tayo mag-isip. Sana lahat ng bagay na ating ginagawa ay sa Panginoon. Sana wala nang away. Sana wala nang, sana lahat ay kabutihan na lang o pag-ibig na lang. Ang sukatan ng tunay na transformation ay makikita sa pang-araw-araw natin ginagawa.
nag-transform ka na? Anong buhay ang meron ka sa loob ng bahay? Lahat ng ginagawa natin, trabaho, paaralan, negosyo, o sideline, o ano bang ginagawa mo? Ang tanong, ginagawa mo ba yan sa kapulihan sa Diyos? So, the complete transformation, hindi lang sa simbahan. Ang complete transformation, hindi yung nagsuot ka lang ng pag-Sunday best, kundi ang complete transformation, yung nabubuhay ka para kay Kristo. Lumalakad ka para kay Kristo. Nagpaplano ka sa buhay mo para kay Kristo. Kumukuha ka ng kurso para kay Kristo. Nagkakampay ka ng trabaho kung hindi ka mawala sa kalooban ng Panginoon sa Kristo. Ayan. Now, isang bagay na makita po natin. A transformed life is not only sin but what you avoid, but what you consistently display every day. Hindi yung transformed life, hindi yung iniiwasan mo sa buhay mo, tinatanggal mo sa buhay mo, hindi nakasama sa priority mo kasi masama, hindi mo na ginagawa, hindi lang po yun yung transformation. Ang totoong transformation, nagbabago. Nakakita na kayo ng sasakyan, naging robot? Si Bumblebee. Yan, pag nag-transform po siya, hindi mo siya makita sa sasakyan. Makikita mo siya ang robot. So, tumatayo na po siya. Diyan ka makakita sa sasakyan na lumalakad. So, yun yung pagbabago mga kapatid. Huwag mong hayaan na baguhin ka ng mundo. Dapat ang gawin po natin, the more na binabago ka ng mundo, lalo nakikita sa iyo ang tunay na pagiging Kristiyano. Sabi ng Bible, liwanag ka ng mundo. Anong purpose ng light? Hindi pwede ang light ay gagawin mo ang anong bagay. Ang light is to show o magbibigay po ng liwanag. We are the salt of this world. Ang salt ay nagbibigay ng lasa. Kahit adobo pa yan, pwede na kasi dyan. Kahit nilaga pa yan, pwede na kasi dyan. Hindi ka siligang mix. Hindi ka magic sarap na pwede hindi, pwede ilagay. Hindi ka siligang mix na bawal ka sa tiwala. Kundi asin ka ng mundo. At ang asin to preserve, to give salt at nagbibigay ng lasa sa mundo. Amen? Yun ang buhay na kailangan makita mo sa ating mga kapatid. And our conclusion. Mga kapatid, tinuturo ni Apostle Pablo po sa atin. Set your affections on things above and not on things on earth. Hindi ibig sabihin, huwag na tayong mamuhay sa mundo. Nandito ka ba? Sino gusto huwag na mamuhay sa mundo? Meron pa naman tayong isa pang tirahan sa langit. Ang tanong po, sino gusto mo wala? Wala po. So, ang sabi ng Bible, nandito tayo sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. May plano ka, dapat huwag mo lang isipin plano mo lang, pang-temporal. Meron pa tayong pang-eternal. Nag-iipon ka na kayamanan, huwag mong iubusin sa temporary lamang. Meron pang pang-eternal. So, the point is, yung life mo, yung time mo, yung talent mo, yung treasure mo, sapat na po yung ibalik natin sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Ang Kristiyano may binagong buhay. Merong makikita sa araw-araw na ginagawa na bago. Kasi hanggat walang bago sa araw-araw, hindi mo pwede sabihin may binago ang buhay. Amen? Gusto mo may pagbabago ng isang linggo? Magsimula ka sa isang araw. Gusto mo magbabago ng isang taon? Magsimula ka sa isang buwan. Gusto mo talaga may pagbabago? Araw-arawin mo para makita mo ang pagbabago. Ay, may mananangin. Let's pray. Lord,